magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Epektibo na ngayong araw ang big-time rollback sa liquefied petroleum gas o LPG ayon sa Petron. Sa anunsyo ng kumpanya, 12 piso o 12 pesos ang bawas presyo sa kada kilo ng lahat ng Petron Gasol at Fiesta Gas household cylinder types at variants nito. Samantala, una nang sinabi ni LPG Marketers Association founder Arnel T. na magkakaroon ng rollback sa LPG simula sa July 1. Anya, bunsod ito ng nilagdaang kasunduan ng Estados Unidos at Iran na ceasefire o tigil putukan. Lunes na naman, simula na ng pasok sa trabaho at eskwela kaya ang ating mga kababayan abala na ulit sa paghahanda ng pambaon ng kanilang mga anak. Pero good news naman dahil stable pa ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa palengke at bagyang bumaba pa ang presyo ng ilang gulay. Ang detalye mula kay Carlo Candelaria live. Carlo? Joshua, Lunes na naman at pasokan na ulit ng ating mga estudyante at mga kababayan kahit kailangan na maghanda ng pambaon. At dito nga sa Kamuning Market ay stable naman ang presyo ng ilang mga pangunahing bilihin habang bahagyang bumaba ang presyo ng ilang mga gulay. Ayon sa tindero ng gulay dito na si Ariel Lubiano, bahagyang bumaba ang presyo ng ilan niyang paninda matapos ang sunod-sunod na rollback sa presyo ng langis kaya't nagbaba rin ng presyo ang ilan nilang supplier. Malaki din yung effect niya kasi wala na sila ikakatuwiran kasi nagro-rollback na nga. Umaba naman din yung costing nila. Kailangan magbaba din naman sila kahit pa paano. Tataas lang naman yan kasi kapag may bagyo, yung mga may baha, mahirap i-transfer yung gulay. Ang bawang nasa 130 to 150 pesos ang kada kilo habang parehong nasa 120 pesos ang kada kilo ng sibuyas na pula at puti. Ang kamatis naglalaro pa rin sa 70 to 80 pesos per kilo. Nagmura ang sayote sa 80 pesos per kilo. Pwede ang igisa para may pangulam na gulay. At narito naman ang presyo ng ilan pang mga pangunahing gulay. Payo naman ni Ariel sa mga mamimili para makatipid. Okay, bili ng milk tea, kumain kayo ng gulay, mababa naman yung gulay. Nasa 750 to 10 pesos per piraso ang itlog depende sa laki. Sa mga karne naman, ang manok nasa 200 to 230 pesos ang kada kilo. Ang baboy nasa 330 to 380 pesos per kilo ang laman at ang buto-buto ay nasa 280 to 300 pesos per kilo. Medyo may kamahalan pa rin ang liempo sa 400 to 480 pesos kada kilo. Sa baka naman naglalaro sa 495 hanggang 520 pesos ang laman pero may buto-buto rin na nasa around 400 to 420 pesos per kilo. Sa seafoods, nasa 240 to 260 pesos per kilo ang presyo ng bangus habang nasa 160 to 170 pesos per kilo ang tilapia. Ang galunggong nasa 270 to 300 pesos ang kada kilo at narito naman ang presyo ng ilan pang mga seafoods. Ayon naman sa mga nagtitinda ng karne, halos walang naging paggalaw sa presyo nito mula noong mga nakaraang linggo. Pasok naman yan sa naging monitoring ng DA sa kanilang bantay presyo page. Para sa ating mga kababayan, maaari ninyong bisitahin ang Facebook page ng Department of Agriculture Bantay Presyo NCR para i-check ang presyo ng mga bilihin bago magtungo sa mga pamilihan. Joshua, dagdag pa ng mga nagtitinda dito, no, mas makakamura ang ating mga mamimili kung bibili sila noong mga naka-chop-chop na ng mga gulay o yung mga naka-repack na. Mainam rin nila na mamili dito sa mga palengke para sa mas sariwang mga produkto. At yun mo na pinaksariwang balita mula dito sa Kamuning Market. Balik sa inyo. Maraming salamat Carlo Candelaria live mula sa Quezon City. Samantala, pinangunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang pamamahagi ng libreng bigas sa San Juan City ngayong araw. Sa pamamagitan niya ng programang Mula sa Puso para sa Pamilya. May report tungkol dyan si Jana Madrid. Jana? Joshua, umabot sa mahigit 4,000 benepisyaryo ang tuloy-tuloy na nakatatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng programang Mula sa Puso para sa Pamilya sa pangunguna ni First Lady Luis Araneta Marcos at San Juan City Mayor Francis Zamora na ginanap dito sa Phil Oil Center sa San Juan City. Alas 7 pa lamang ng umaga, nakapila na ang mga benepisyaryo para sa pamamahagi ng libreng bigas. 4 na beses isasagawa ngayong taon ang pamamahagi ng libreng bigas sa ilalim ng programa at ginanap ngayong araw ng Lunes ang ikalawang beses nito. Habang naghihintay sa kanilang matatanggap na bigas, nagbigay rin ng karagdagang sakong bigas sa ilang mga benepisyaryong may edad na 75 pataas. Depende ito sa natitirang supply. May inahanda rin na raffle para sa kanila kung saan ilan sa mga ipinamigay na papremyo ay rice cooker, bagong Pilipinas Digibox, gift certificates at brand new TV. Ayon sa ilan sa mga benepisyaryong aming nakausap, malaking tulong ang programang ito dahil nababawasan ng gastusin ng kanilang mga pamilya at may karagdagang maihahain sa kanilang
kanilang hapagkainan. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin, umaasa ang mga benepisyaryo na magpapatuloy ang mga ganitong programa na magbibigay ng agarang tulong sa kanilang mga pamilya. Jana Madrid, para sa Bayan. Maraming salamat, Jana Madrid. Samantala, sa classroom, may batas. Bawal mag-cellphone. Ipinagbabawal na simula ngayong araw, June 29, ang pagdadala ng mga estudyante ng cellphone sa loob ng mga eskwelahan sa Dumanhog, Cebu. Ito ay kasunod ng anunsyo sa Facebook post ni Dumanhog Mayor Gungun Gica na total ban sa paggamit at pagdadala ng cellphone sa mga paaralan. Babala ni Gica, ang sino mang magdadala ng cellphone ay kukumpiskahin at may babalik lamang ito pagkatapos ng kanilang school year. Dagdag pa niya, kung hindi sang-ayon sa naturang hakbang ang mga magulang, maaari nilang ilipat ang kanilang mga anak sa ibang bayan. Pagbibigay din ni Mayor Gica, kinakailangan na maging handa at may oras ang mga bata sa kanilang pag-aaral. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media sites sa PTVPH. Ako po si Josh Garcia para sa Bayan.